And without the Lord, we can do nothing. Sometimes the world will teach us something na muratag makaunahuna ba nga, wow, tanawa ko, gikan sa kalibutan ba? But it cannot honor God. Pero kung ang Ginoo gani mo muhimo nato mga kaigsuonan kung unsa iya gusto, makapalipay gyud na niya. So that is why we need to study and study and study and study. Amen. Okay, since this is Sunday morning, ang atong series is the book of Philippians. The book of Philippians. Unya naanata sa chapter 4, nahuman nata sa chapter 3 the other Sunday. And we are going to begin chapter 4. So, nata chapter 4 mga igsoon, and indot kayo ni, kay this is a challenge to each and every one that without God, no, we can do nothing. So, we can't do it without Christ. Kung may gusto nimong buhaton sa imong kinabuhi, you cannot do it without Christ. It is Christ that will make things happen. Amen? And sometimes, naatay mga idea nga abi nato, kaya ra, way ampo-ampo, way guidance gikan sa pulong sa Ginoo, mahuman man sad, maka-accomplish man sad kintahay. Amen? Unya, ato na lang ang kunay ta ba? Wa man tay laing gi huna-huna sa itong kinabuhi, nga mukita ta. Pag mukita gani, okay na. Blessing sa Ginoo ni. Mga igsoon, ayaw kalimot na apoy bribery si Satanas. If you have or get or acquire that money in exchange of your time for God or with God, that is bribery. Kung naangko na nimo nga income ba in exchange sa imuhang pagkikuyog unta sa Ginoo, dili na blessing, ayog pailad. Blessing na iswag ka sa kabubuton sa Ginoo. Wala ka sa kabubuton sa Dios, and that is why it cannot make you happy. It can destroy your life and your family because it is the bribery of the devil so that he could destroy your life. Amen? Unsay reason sa mga Israelites sa diyang nagawas na sila, unya niyo sila mamalik mi sa Egypt kaning Moses. Mao gini nakaingon. Mamalik mi. Unsay reason? Tungod kay naglisod sila. May pa sa Egypt kay makakaon patag insakto. Sakto sa oras. Karon nga naa nata diri nagkuyog-kuyog ta ni Moses. Tanawa. Bisan tubig wa. Paagasan bitaw sa Ginoong bato. Di pa na sila, praise the Lord, praise the Lord. Grabe, ang bato ni agas og tubig. Pagkahuman, nakalimot na pod. Tanan na lang, ipakita sa Ginoo, tanang imposible. Pillar of fire, pillar of cloud. Ang pinaka-finale sa Ginoo, mga kaigsunan, o sa orchestra pa, mura gito'y pinakabundak yun nga exciting kayo na tunga ang dagat. Can they do it without Christ? No. They cannot do it without the Lord. Natunga ang dagat. Unya, nakalimot na sad sila. Kung giunsa sila pag-save sa Ginoo against the Egyptians, nga ang mga Egyptians gilamoy sa dagat, mga igsoon, sila nakatabok sila safely, nakalimot na sad. Now let's go to ourselves. How many times God allowed you to see His power? Allowed you to see what He can do to your life, unya nakalimot ka. Ano nakalimot man? Kay pirmi makamubiya niya. Asa naman tong primarily, constantly, and religiously. Asa naman to? Awa pa ko kadungog na doon. Inig-uli ni mo niya, paminawa tong mensahe, kay naay panawagan ato nimo. Paminawag ito, kay nahuman to, na-upload to nako kadlaw na gyud kanina.
Nga katug na kuan niya pa. Ugma. Di unya. Ugma di ay. Kay mag-edit pa day kurong gabi. Mga igsoon, nindot kay mensahe sa Ginoo. Now, the message this afternoon, sumpay ato. Sumpay. Mo na, gi-excite ta mo daan kay kanang ug unsay gibuhat nimo katong message kagapon naa kay gikinahanglan to nimo para mabuhat nimo ang karong hapon. Okay? But this morning, atong isgutan. Wala gani si Kristo, wala gyoy mahitabo sa atong pagpangalagad gyud. Mao na nga tanan atong buhaton, it should be nganha gyud sa Ginoo. Tanan gyud, tanan. So, let's all stand. Sa di pa ta musugod sa atong mga points, let's all stand, magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we praise you for this morning. Thank you for giving us, dear Father, this opportunity na matudluan na sad mi sa imong pulong, Lord. I pray that you please use me, empower me to preach your word, O God. Thank you for this message. I pray, Lord, that you prepare also the heart of your people sa ilang pagdawat sa imong mensahe, Lord, nga malipayon sila o matinumanon. Andama, Lord, ang ilang kasing-kasing sa pagdawat ni ini nga magpabilin kini sa ilang kasing-kasing, Lord, nga dili lamang paminawon kundi ila po ning mabuhat, O God. And it can only be done with your help. So thank you, Lord, and we praise you, we honor you today. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. Number 1, unsa may angay natong buhaton, since we cannot do it without Christ. Number 1, stand fast in the Lord. Stand fast. Unsa pa na stand fast? Paglig-on diha sa Ginoo. Dili ka malig-on kung wala sa Ginoo. Dili ka kaingon, Pastor, lig-on ko nga pagka-Kristohanon, di ko matintal sa yawa gyud. I'm sorry. Natintal na kadaan, nga wa ka mabasa sa Bible. Natintal na kadaan, nga wala ka ni ampo. Natintal na kadaan, nga wa ka ni salig ni Kristo. Wa ka kaybaw, diha ka gisugdan sa yawa nga mura ka gipalayo ba, gidistansya ka. Unya, gamay ra gyud ang gikinahanglan sa yawa. Nga distansya nimo diha sa Dios. Gamay ra. Mo na niyon si Christ, ayaw tuguti, ayaw tagaig distansya ang yawa, bisag 1 inch lang. 1 inch lang yun ang gikinahanglan sa yawa nga maka-insert siya sa imong kinabuhi na mapalayo kaniya sa Ginoo. Are you listening? Unya, di na ba nimo ma-feel nga naman sa imong kasing-kasing palang layo na makadaan? And how can you distinguish being close to God or being far from God? You cannot distinguish. Dili nimo mahibaw-an nga layo na dekos Ginoo ron. Nagsimba man ko. Dili pasabot nagsimba ka, duol ka. Amen. Dili pasabot gada kag Bible, duol ka. Dili pasabot nagbasa ka sa Bible, duol na ka. Amen? Tanawa lig-on ba ka? Maigo ka sa mensahe, malipay ka, masuko ka. Ha? Ang masuko, huyang. Ang malipay, lig-on. Ang pangutanay mo ko gilingon. Lig-on ka o huyang pa? Hello? Inigabot sa kapig-on sa kinabuhi, kinsa may malangkat, ang Ginoo o ang trabaho? Pag ang trabaho mawala, lig-on ka. Pag ang Ginoo may mawala, huyang ka. Inigabot sa income. Pag mawala gani ang tithes, huyang ka. Pag ang tithes imong ma-separate daan, lig-on ka. Kaya ang imong pagsalig tuas Ginoo. Because you believe that when you put God first, primarily, He will take care of the rest. And He will allow that income nga nadawat nimo nga makaabot gyud na siya didto kay wa gyud makahilabot ana, because it is God's provision for your need. Mo na, in short, pag ang tao nagsalig sa Ginoo, wag gyud kalisod gyud. Wag yung kalisod. So, kung gusto kang way kalisod, you cannot do it without Christ. Di yun pwede. So, stand fast in the Lord. Maglig-on ka diha sa Ginoo, dili dito sa kalibutan. Amen? We need connections in this world, mga igsoon. Sa pagpangalagad, ang ilanan sa ta,
But if your connection lig-on kay kas kalibutan pero wa kay connection sa Ginoo, para asa man na? Para na birahon ka. Para na makural ka nga di na kahinuon ka duol sa Ginoo. When you are connected to the people of this world, mga dagko nga tawo ni kalibutan, na let them know that you are connected with God and you cannot remove that connection. Di ko na nimo pwede i-remove. So mo na nga ipakita nga lig-on ka diha sa Ginoo. Wala ka naligon tungod nila. No, kaya say gana kani, Presidente Duterte, kakuanan nako, kalingkod na nako, kainuman na nako. Guraon. Inom pa jud. Unyag ipahambog sa Kristohanon. No, kana si Duterte, nakakuan-kuan na, nagkuyog ko kaon nila. Oh, tinuod ka? Niya, sulig ko na ka? No, enough na tingali. Si Duterte ato i-example. It cannot make you great. It's good to be connected with our president. Amen? It's good kay dili corrupt ang president, dili corrupt. Nindot kay ba nga malink imo nga ana nga president. Pero mga kaigsunan, if you have no connection with God, useless na nga connection. It cannot build you. It cannot make you the best person. Only God can. Only God can, mga igsoon. Now, Philippians chapter 4, verse number 1. Philippians 4:1. Tanawa diri unsay gisulti sa Bible. Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, my joy and crown. Nindota sa pag-identify ni Paul sa iya mga tinun-ano? Iyang kalipay. Kay ba mo mga igsoon, na kamo ang kalipay sa mga pastor? Ang membro mo'y kalipay sa pastor? Kamo mo'y akong kalipay? Muna malipay ko, makakita ko ninyo. Malipay ko nga nangalagad mo. Malipay ko nga moasinso ka. Malipay ko nga maka-provide ka sa imong family. Kamo mga men. Muna ako po misigong pangayo sa Ginoong wisdom nga mag-guidan ka nako bisan sa imong pagpanginabuhi nga dili mapakgang ang imong pagpangalagad sa Ginoo kay naa diha mo panalangin ang Dios. Amen. And praise God, He provided us resources. Amen? Malipay ko nga makita ka nga moasinso ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa pag-asinso sa imong kinabuhi nga way Ginoo. Muna niyon si David, niyon si Paul, my joy and crown. So, ingon si Apostle Paul, stand fast in the Lord, my dearly beloved. Stand fast. Paglig-on mo diha sa Ginoo. Subot pasabot, pag dili mag-stand fast ang mga Kristohanon, nga iyang giatiman, mawala iyang joy, mawala iyang crown. Are you listening? Stand fast in the Lord. Ayaw tuguti nga ang imuhang kalig-on naa sa imuhang abilidad. Ayaw tuguti nga ang imong kangilngig sa pagbuhat-buhat sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, naa sa imuhang educational attainment. In your connections, in your ability to do. Kay wala na, mga kaigsuonan, wala na naanha nimo kung wala na gitugod sa Ginoo. It is God who allowed things to happen sa imong kinabuhi. Amen? Muna kamo mga young people, you need to study. You need that. Finish it. But don't make it above than God. Ayaw gyud ninyo himo ang excuse ang imuhang pag-eskwela nga dili ka kapaduol sa Ginoo. You need God to finish your course. Amen? Kay kung imo nang humanon ang imong kurso, nga wala ang Ginoo, siga likay sa Ginoo, wala kay ampo-ampo, wa kay basag Bible, wa kay simba-simba, nakahuman kag eskwela, kanang imong edukasyon, mao na himuon nimong agabayan nga magpalayo na gyud ka sa Ginoo. Because you will choose the wrong job. Amen. 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 Because you will choose the wrong job.
You will choose the wrong company. You will choose the wrong friend. So pagka nakasayop-sayop na mga kaigsunan, sayop nga kinabuhi ang imong maabtan. Hinumdumi na, only God can make your life. Anak ka sa Ginoo, dili ka anak sa yawa. So therefore, the instruction, the direction should come from God. Ang imong paglig-on dapat naa sa pulong sa Dios. Amen? That's why you need to make God the primary person of your life. Siya gyud ang una gyud. Di man ka malig-on kundi nimo siya unahon. 1 Thessalonians chapter 3 verse number 8. 1 Thessalonians 3:8. Sa gisulti sa Bible. For now we live if ye stand fast in the Lord. Mabuhi lang ka, Kristohanon, kung nagbarog ka, ling-on diha sa Dios. Nagtuo ka, kaya nimo nga way Ginoo, nagtuo ra ka. Isip mo lang yan. Mag-isip ka nga. Kung tinuod man lang ang kinabuhi. Hello? Do not forget that even the king's heart is in the hand of the Lord. Mga igsoon, kung wala ang Dios nagkupot sa imong kinabuhi, you cannot live. And that is why for now we live, if, conditional na, if we or ye stand fast in the Lord. Kung di ka mag-stand fast, kanang paglig-on diya sa Dios, mga igsoon, wakay pulong sa Dios, sa imo kasing-kasing, you cannot be strong. Psalm 73:26. Hinumdumi na nga verse ha, ganina. Now, let's go to Psalm 73. Hibong ang mga maminaw nato. So man ilang pastor, pero may manisuko. Di ka masuko, ana ang yawa nagpahimos nimo? Ha? Hinimo ka sa Ginoo, linuwas ka sa Ginoo, gibayran ka sa iyang kinabuhi. Unya, wa siya kagamit nimo? Wa siya nahimaya? Psalm 73:26. Yung Bible, mga kaigsunan, my flesh and my heart faileth. Hala, paningkamot diha, tawhanon. Paningkamot diha, gaway Dios. O sa mong maabdan, failure. Failure. But God is the strength of my heart and my portion forever. Without God, we will fail. We can only live if we are going to stand fast in the Lord. Nagbarog ka diha sa imong ability, wa gyud mga igsoon, it will fail. That's what the Bible says. Ephesians chapter 6, 13 to 14. What the Bible says, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand the evil day, and having done all to stand. You know where you can get the armor of God? Right here. In the Bible. Diri ka dapat maglig-on, mga igsoon, diri sa pulong sa Dios. Amen? Take it. The whole armor of God from head to foot. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Protection, mga igsoon, and so on and so forth, sa gikan gyud sa ulo, ngadto sa imong tiil, dapat nakaputos ka sa protection diha sa Dios. Stand fast in the Lord. Gitagaan na ta, igsoon, og kalig-on. Gitagaan na ta sa Ginoo, protection. Amen? Without the Lord, we cannot be strong. We cannot stand fast without God. Amen? Tuon na lang. Arong kakakita. Di ba? Tuon na lang yun. Hagbay ra mga kaigsunan, hagbay ra nga wa ka ni sunod sa giya sa Ginoo. What happened to your life? What did you accomplish? Oh no, accomplish, pastor. Unya, i-link na sa gisugo sa Ginoo nimo to rescue the children.
Usa ra to paggamit na imong accomplishment. So you are living by yourself. In your own flesh. For your flesh. Not for your spiritual life. Amen? Dapat i-consider nimo. Dili ra ka physical. Spiritual pud ka. Kay nataw na ang espirituhan og kinabuhi sa imuhang kinabuhi, mga kaigsunan, sa dihang ikaw ni dawat ni Kristo. Ayaw atiman na ang imong physical lang. Muna mga Kristohanon, luoy kayo nga ang ilang daily activity. Pagpanrabaho ra gyud, pagpanrabaho. Asa may spiritual diha? Nya kusog pa kay mo ampo. Unya ang pagampo, puros kaugalingon ba? Tabangi ko Lord. Ingon ang Ginoo nimo, tabangi sila. Usa ro pagtabang nila, ikaw pirmi nang inanglan? Tabangi kabataan. Paeskulaha. Daghan baya. Kamo nakakita gid mo, pertin daghana, silingan ninyo, kanang magian ninyo. Namita, sula ni mga bata, kay mo nang hasol na? Wa man na atiman. Amen. Usa ta nga gisugo mga kaibigan, wa ko ring yung kitara. Usa ta nga gisugo ug mauna ang atong ministry aning simbahan. Now, kung wala ang Ginoo, igsoon, di gyud nato mabuhat. It should be in the Lord. Ikaduha, be of the same mind in the Lord. Be of the same mind in the Lord. Dapat magkahiusa ni ato ang panghuna-huna. Amen? Usahay na ito paghiusa? Diri gihapon gikan sa pulong sa Ginoo. Ngano di magkahiusa ang simbahan? Tungod kay lain-lain ang inyong gipaminaw. Tuwa ka gapaminaw sa laing simbahan. Lahi pod ang gisugo sa Ginoo anak nila. Hindi kayo, mas ginahan ko na yung simbahan ay kay cool kay nilang pastor, cool. Kaya naman pastor, kay isog kaayo. Mga isog, di man na imong pastor. O kamoy pangutana sa Ginoo, Lord, ngano man ni among pastor, Lord, kumuwali ni isog man eh? Di ba, tubagon ka sa Ginoo ngano? Hello? O ikaw, be, sa imong anak, kung gahigoy imong anak, unsa man ka, isog di. Tubag mo ba? Tubag mo. Ha? Isog mo di. Mag-abot ka na imong kilay? Di ba? Ginoo gani masuko. Unya, speaker ako sa Ginoo. Iya man yung pulong gihatag. Kakapoy ra kaning masuko ta kay pero maaan na suko ba? Wa gud mi nasuko gud nagwali mi. Yan ang suko man imong dagway. Ang agkay isog man ang wali. Isura po na ni nga ang wali kanang isog kayo niya ko magngisi ko. I have a first line! Wailami. Amen. We are just speakers. Kami mga pastor, mga speaker mi sa mensahe sa Ginoo. So magdepende na sa mga anak sa Dios nga iyang tagaan sa lamdag, sa badlong, sa instruction. Muna dawato ni nato. Kay kita man tanan ani. Balik ta Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. And in verse number 2 and 3. The Bible says, I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Gihangyo ko kamo. Na? Beseech mga igsoon na gigamit ni Paul. Pero ang pagka same mind na to,
dili sa tawhanon, kundi diha sa kabubuton sa Dios. So may sikreto para magkahiusa ta. Paminaw ra mo sa inyong pastor. Lisod ba na? Lisod. Lisod pod gamay, no? Lisod pod kay mas bright man ko sa kong pastor God. Well, this is not about how smart we are. This is all about how sharp our ear in listening to the Word of God. Dili ni kung kinsay mas maayo nato kay puros gyud taway ayo. Are you listening? Mumatter ni atong Christian life, mga igsoon, kung giunsa nato pagpaminaw, pagtuman, o pag-maintain sa ato ang obedience ngadto sa Ginoo. Nana diha mo matter. In verse number 3, and I entreat thee also, through yoke fellow, help those women which labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my yoke fellow laborers, whose name are in the book of life. Naapagtinabangay. Amen. Unya, may umong babay, di man ta mapusulan ani simbahan, kaya di ta pawalihon. Ganagay ko mo wali, di ta pawalihon. Ganagay ko mo tudlo. No, ganagay ko mag-leader sa among simbahan. Unya, dili man kay keep silent man mi. Mga kaigsunan, daghan kay mabuhat ang mga babay. Kaway lami tanawon ko ang mga lalaki mo'y magsiring-siring ani, mo'y maghimog design sa atong physical arrangement. Mo'y mag-arrange sa mga buwak. Unya, lalaki, madugay ang buwak, ari na diri. Hello? Kaya kabayot na, Brad. Iswag na ka sa buwak. Palayo, Brad. Daghan kayo mga butang sa simbahan nga para sa babay. Kaya ang mga lalaki, gina-preserve na sila dapat sa pagwali o sa mga bugat nga mga buluhaton sa simbahan. Kay bati, masa ng mga babae, mamangatkat, niya, magkaman, magpanday, mag-wielding, mga babae, bati pod. So para smooth ang dagan sa simbahan, dapat in order. Amen? Unya, ang mga babae kay weaker vessel man, mo nahangyo si Apostol Paul, tabangin, tawto ninyo mga babae. So pag dili, hiusa ang unahuna, way tinabangay, oy. Ya, lahi ba yan thinking ang kaning, ang imong heart ba, mo help ka, lahi og thinking. Kay ingunanin ni, panalitan na ay kanang volunteer, kinsay gusto mo tabang. Ang human mo din nga, daghan na to eh. Muna, different mind na siya, different mind. Dili siya the same mind in the Lord. Ang iyang thinking, advance. Usa nga advance? Daghan na to sila dito, puno-puno pa ko. Unyag ingon ana ang 80% sa simbahan. Di walay ni ani. Unya Pastor B, kung ang 80% ang unahuna in the Lord. So maghuot, asa may mas nindot tan-awon? Kanang way manganhi o kanang daghan ang nanganhi? Unsa may nindot og accomplishment? Asa may mas gaan? Ang gamay ra man nabaho o daghan man nabaho? Diba? Unya, the same mind in the Lord man. You came to work, not to talk. Kaya mo sa na weakness usahay. Ang nangabot, dili the same mind. There's a reason why we came. There is a purpose. So dapat ang purpose, maugi may tabo. Dili kay malihis ka. Madamay ang uban. But be of the same mind. Romans 12:16. Romans 12:16.
Yung Bible, be of the same mind, one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Tanawa, igsoon. Condescend, paubos yun. Ayog dada ang imuhang pagkataas sa kalibutan sa buluhaton sa Dios. Because we are all servant of God. Tanan, servant kita. Dili ta, walay taas na to, walay ubos. Pag abot na to diha sa presensya sa Dios, ang Ginoo ra gilabaw. So tanan ta, kitang tanan gyud, pantay-pantay ra ta mga kaigsunan. Do ang atong height di parehas ba? No? Kay kung tanan mga tag-as, nabiyay buluhaton nga maglisod ang taas. Sakto no? Naapoy mga buluhaton nga maglisod ang mga mugbo. So gipantay-pantay na sa Ginoo, bati kayo eh. Miyon ta bang Ginoo no nga namay gibuhat siya nga mugbo. Wala lalisang Ginoo na siya rason na. Mo na pangita ang imong purpose. Usa may purpose sa imong kinabuhi? Nganong ingon anak man ka? Perfect man. We are created perfectly. Perfectly mga kaigsunan. So, ato ning ibutang atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios, mailhan nimo ug makita nimo kung unsa may purpose sa imong kinabuhi. Di ka kakita sa mga bati nga nakita nimo sa imong kinabuhi, ay mo makita the purpose. Ang purpose mga kaigsunan. Kay kana bitong sakyanan ibutan nato, di biya tanang parts diha nindot tanawon. Pero kung wa na siya, dili siya matibuok. Sakto? Di mo makita ka, wow, kanindot sa headlight. Nya makaingon baka ka ng mga parts nga nasa so diha nga gaspang-gaspang ng dagway, maging wa kanindot. Wa gyud pero gikinahanglan na siya. Di siya angay makita, pero kung wa siya diha, dili mapuslan. Ingon na ang church. O di na ta mo layo, aritas body. Makaingon baka, wow, kanindot sa tinai. Di ba may ka, tinai. Makaingon baka, wow, tinai. May ka, nga naman, usay soda na. Tinai. Ikaw na lang maminaw. Makaingon baka nindot mga parts sa imong lawas nga makita nimo wow mo bitaw na gitaguan as Ginoo kay di gyud na wow. No, makaingon na tag wow skin, wow. Smooth skin. Wow, ilong kataas. Nya baliktaron na sa Ginoo ang tuwa sa sud mo iya ipakita makaingon pa bitag wow. Mabitoy usahay ka na madisgrasya mga langkat, mga ukang na diha makaingon na wow ka kangilad sa dagway. Naay mga rason mga kaigsunan. Makahibaw lang tas rason sa atong kinabuhi kung kaibaw tas kabubuton sa Dios. Mao na be of the same mind. Whose mind? The mind of Christ. The mind of Christ through the message that God will give to His people. Magkaiusa ta diha, malingaw lagi ta. Wa gyud kasakit sa buluhaton sa Ginoo. So be of the same mind one toward another. Ayaw pagpasigarbo apan pagpaubos. Ayaw pagpakawais sa imong kaugalingon huna-huna. Because without God, wise sa labutan. Because even to understand His Word, if God will not give you that wisdom, you cannot understand what He says. Bisan pag maikay ka mo in English, inigbasa ni mo sa Bible, di juga kasabot. Amen? Suma ka mo, mga Bisaya, magyuta. Basa kang Cebuano Bible. Makasabot, baka dayon? Kundi i-allow sa Ginoo mga igsoon. Huwag kayo masabtan yun.
But when God allowed you to understand His Word, mo na makasabot ka. So diyan nakasabot ka, ang timailhan na mabuhat nimo. 1 Corinthians chapter 1 verse number 10. 1 Corinthians 1:10. So exalt this Bible. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Walay lalis ni magkayusa ta diha sa Ginoo. Pero magkayusa ta diha sa tao. Mabito weakness ani mga groupings magkadako ang simbahan groupings. Na magyud ni mga personality nga competitive. Ayaw gyud na itugot sa imong kasing-kasing nga naay competition between groups. Gigroupings ta, that is biblical, to lighten the load of the church. Para mo lighten, para ma-assign na to, mas madali ang trabaho, not to compete to each other. Kay once na magkompetensya na ananay division mga kaigsunan. Once there is division, di na magkasuplayay sa matag usa. Nga naman, amo rani. Para ni sa among misyon. Kay ba mga kani atong body, nasa ni mga parts. Unyag di mo hatag ka na nga grupo, sa lain na grupo sa imong lawas. Unsa kay may tabo sa imong lawas? Paralyze ka. Nga naman, di nakalusot dito ngadto sa pikas ang gikinahanglan niya gikan diri sa pikas. Iyahig trabaho. Bisan ang kaning digestive system na to, gitabangan baya ni sa ato ang baba. Nagtuo mo para usap rana, para kit rana mga kaigsunan, na anay preliminary digestion diri sa baba na to tungkol sa atong saliva. Iya na nang gipahumok diha, labi na ka mga karning baka, mga kaigsunan. Kung wala na diri ang kanang una, pasiuna nga digestion, baka mahirapan ang tiyan. Mabito na nga, chew it, kinahanglan imog yung i-chew yun, usapag tarong before nimo tonlon. Nga naman, para di maglisod. Tanawa na ng process. Usahay kita mga kaigsunan, ang sugo sa Ginoo, panlakaw mo, iwali ang manghilyo, pagdamog bunga. Kaya usay gibuhat sa mga Kristohanon, gidata nila og dili bunga. Di nagkalisod og digest. Unahon na nimo dito sa gawas, para igabot diri sa sod, dali ra siya maka-catch up. We are the same thing. Or the church is just the same with the body. Dapat na ay mutual understanding. Unsa man ang pagkahitabo kung mag-mind ta one thing. Be of the same mind. Dili mag-ija-ija. Magkahiusa ta sa paghuna-huna diha sa Ginoo. Since we are being promoted by God from the world to His church, kadako anang promosyon. Nagpaabot ta sa pag-adto sa langit. Unya ang gihangyo ra gyud sa Ginoo pagkahiusa mo sa pagpangalagad. So magkahiusa ta. Ikatulo mga kaigsunan, and very shortly. Dapat malipay mo kay very shortly. Rejoice in the Lord. Angay pa ba nato na yung istorya hagdugay? Kaning pag-rejoice in the Lord, mga kaigsunan, automatic ni. Once nga imong mabuhat 1 and 2, ang kaning rejoice in the Lord, automatic, mugawas ni sa imong kinabuhi.
Kaya kung maglibog lagi ka, na ay problema, again, I say rejoice. Tanawa sa verse. Verse number 4. Philippians 4:4. The Bible says, rejoice in the Lord always. Kanang always, mga kaigsunan, wala gay panahon nga di ka maglipay. Nya mayon ka, nya lipay ni pastor nga pirti man dako ang problema ha. Nya di man to malalis kay always man. Nya wala kasabot ana. Oh, again, I say rejoice. Wa man mo na sabti. Rejoice God. Problema, kataw eh. Nga masulban na, pastor. Nga no, masulban nagmugutan. Masulban pa ang problema saputan. Masulban ang problema masikag yaw-yaw. Ha? Masulban ba ang problema nga imong hagisan? Di ba musamot? Pero kung mag-rejoice ka, bisag dili siya pleasant. Una, di ka saputon, dili mo bugat ang imong kasing-kasing, ang imong utok, maka-function siya sa insakto, makakita kag solusyon. Dili ka ma-high blood, dili ka ma-ulcer, kaya hinungdan na nag-ulcer ka na sikag sapot. Ayaw gid mo na. Ang sikreto, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Kung kasabot, and again, I say rejoice. Wag tayo kuhan yun. Wag tayo ipsot. Wag tayo ipsot yun. Isaiah 61:10. In the Bible, I will greatly rejoice in the Lord. Tuara. I will greatly rejoice in the Lord. My soul, mga kaigsunan, shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. Mga igsoon, di ba ang church is the bride of the Lord? Kita na ang gisgutan. Nganong mag-rejoice man ta greatly? Ngano man? Because we are being clothed with the garment of salvation. Luwas ta. Ngano di ba ta mag-rejoice, ana? No, gisapot ka sa imuhang silingan o sa imuhang amigo o sa imuhang tapad? Makawa ba din na siya sa imong kaluwasan? No, gisapot ka kay giaway ka, gisapot ka kay wa mo nagkasinabot, ngano nangawagtang inyong kaluwasan, magsapot-sapot mo? Ngano naisapot? Dahil may puot sa dibdib. Learn how to forgive. When you forgive, it will loosen. Ang tornilyo sa imong utok, di mo hugot. Luag yapon. Ang shock absorber, dili mo ungot. Mo absorb gihapon og mga rough roads. Amen? So, gisuluban man ta sa garment of salvation. Unya, gi-cover ta mga kaigsunan sa robe of righteousness. Meaning, our salvation is intact. Masipyat man ta, intact ang atong salvation. Nga naman, it is the righteousness of God. Mao'y girobe sa atoa. As bridegroom, tanawa, gidayan-dayanan ta sa Dios sa mga ornamento. Di ba gipanalanginan ta? It is God that can make His church beautiful. Kanindot mo na naabot mga material things
nga magamit nato sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanindot ra ana mga kaigsunan. Amen. Kanindot ra unya moabot ang panahon erko na atong simbahan. Kanindot. Unya, ang inyong lingkuranan kay humok na. Humok na pug ka makatog. Unya, daghan nang manayo og simba kay mo ngano open ang cafeteria before church service. Coffee is free. Nay-assign tigbukal og tubig sa salad master. Tig-serve dito og init tubig. Di lang ko mo promise kung live-in ba ang kape. Di ba? Muna mo sa'yo, kay na snack. Open. Basta Sunday, libre, natay snack. But other days, you need to buy it. Pero pag mag-adto ka sa cafeteria, mag-discipleship mo, libre ang snack. Pag mo-adto na ka dito, mangilad ka, discipleship kintahay niya, dili dito, tagan kag snake. Do not fool God. Amen? Kita niyo, gisgutan no? That's why, we have no reason at all not to rejoice in the Lord greatly. Greatly, gyud mga kaigsunan. Ipakita ang dagway anang greatly rejoicing. Di ba? Pakita ba? Saan man ang dagway anang greatly rejoicing? Gigutom ka. Hunaw-na, gigutom ka. How can you greatly rejoicing? Again, I say, rejoice. Walay reason. Mao na niyon si Apostle Paul, again I say rejoice. Because of this. Unsa nga kalisod ana nga makapawala sa rason nganong mag-greatly rejoicing ka? Kaya ang reason nganong greatly rejoicing ta, because we are saved. We are saved by the blood of Christ. Are you listening? We are clothed with His righteousness. Laliman ka na, iyang righteousness, iyang gipaambit na to. Unya, iya tang gi-prepare for the wedding. Asa mo kita ka ng bride, mga kaigsunan nga, samtang gi-make-upan, samtang gi-hairdo, nagsigig hilak. Kung shotgun marriage. Nya, gitiunan ba day kas Ginoo nga, iya makang gi-expressan sa iyang gugma. Di ba? Wala gay bride, oy, kanang tarong nga pagkakuan. Excited ang bride, oy. Yung si pagkanana sa amin. Gwapan ako. Ingon na dapat ang feeling sa church. Come on. Mabita na, gibuhat sa yawa, gi-erase sa una-una sa mga membro sa church, nga ang church, dili na bride, oy. Muna ang mga church din na excited. The bride di ay. Bride ang church! Nga ano kundi? Ay magpailad. No? Luwas, gitagaan sa robe of righteousness, giandam para sa kasal. Mayroon sila nga, Israel na! Israel! Yung sumunang giingon sa Book of Romans nga, there is no difference. We are fellow citizen. Kitang naa sa church. Muna tag sud gawas. Kaliwat na ta, mga kaigsunan sa mga Hudiyo. We are fellow citizen with the saints. Amen? Unyas kasal di talabot? Mas napamagani Hudiyo di ka-apil sa kasal? Tungod kay kita napaambit sa Ginoo sa iyang pagkamatarong? Giluwas ta ni Kristo?
O karon giandaman ta, mga kaigsunan, giprepare ta para sa dakong kasal. So kay giandaman ta para sa dakong kasal, mo na i-apply gyud na to igsoon. Primarily, constantly, religiously. Nya pun apa jud na karong hapon ug upat. Amen. O karon mo niyo atong himuong reason. We need to rejoice, mga kaigsunan. Let's have a quick review. We can't do it without Christ. So unsay buhaton na to? Stand fast in the Lord yun. Stand fast in the Lord. In the Lord! Ayaw palig-una imong kaugalingon sa tinawhanon nga paagi. Ayaw palig-una imong kaugalingon sa kalibutanhon, mga kaigsunan nga connection. Kundili in the Lord. We need connections in this world. Pero kung maunay mo babag na siya sa imong connection ngadto sa Ginoo, you need to choose God over anything else. Amen? Muna nga, ilisa na nato ang Ginoo og mga tawhanon nga mga opportunity, mga kaigsunan, you are losing connection. Muna, sa imong pag-istorya, mura kintahe kag naay connection, yawa di ay. Nawa ang signal. Diba? Number two. Be of the same mind in the Lord. Magkahiusa ta diha sa Ginoo. Magunahuna ta same thing. Amen? So para dili ta maglibog. Unsay ministry na to? Agak Rescue. Kisa ato ang agakon? Mga bata. Kay kung ani ta magsugod sa dagko, kapoy kaayo, bugat man. Nindot kay ni mag-agak tagbata niya, nagtubo sila diha sa kahadlok sa Dios, sa giya ug lamdag sa Ginoo. Makita nato sila nga nag-eskwela, makita nato sila nga hopeful. Unya makita nato sila dili na pagkonsensyahon na yung gawas ninyo tabang pud mo. Dili na kay na ang gugma na implant. So kani nga ministry, mga kaigsunan, kung di lang gyud ninyo lingiwan, makita ninyo it will just move by itself because of the connections na atong na-implant sa ilang kasing-kasing, which is the Lord Jesus Christ. Number 3. Rejoice in the Lord. Again? Rejoice lagi. O ngano man na imong tapad, nagmugot mo na. Tanawa. Na. Rejoice lagi. Rejoice in the Lord, mga igsoon. And praise God, He will hear us because He is with us. And that is why to rejoice with Him, mga kaigsunan, mauna ang iyahang tinguha na to. To rejoice with Him. So, dili na lisod. Alright? So, don't stay away from Him. Stay close and keep in touch. Keep in touch. Diri sa pulong sa Ginoo. Apply the message yesterday. And so that you could rejoice in the Lord. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord. We praise you for the victory this morning. Thank you for the message given to us. I pray, dear God, that you bless each and every one. Nadawat na mo imong mensahe, and it's all up to us, O God, kung amo ba ning i-apply sa mong kinabuhi. But please help us, Lord, na mahimo ming obedience sa imuhang mga pulong. Please bless your people, O God, as they respond to this message, O God, in the altar. I pray that it will honor you. I pray na makaglorify yun nimo, Lord, ang ilang pag-anhi sa altar karon. Please, Lord, bless them, dear God, as they come to the altar this morning. In Jesus' name, Amen.